Sa gitna ng ilaw ng mga kristal at palakpakan ng elite, isang sandali ng kayabangan ang sumira sa lahat. Isang CEO ang tumawa at isang matandang babae ang napahiya. Ngunit ilang oras lang ang lumipas, isang lihim na kapangyarihan ang kumilos at gumuho ang imperyo ng babaeng akala'y hindi matitinag. Paano kung ang taong minamaliit mo ang may hawak ng kapalaran mo? At paano kung ang lalaking tahimik mong binaliwala ang siya palang magtuturo sa iyo ng pinakamapait na aral ng buhay? Sa pagitan ng paghihiganti at kapatawaran, alamin kung hanggang saan ka dadalhin ng isang pagkakamaling hindi na mababawi at kung may pag-asa pa bang muling bumangon kapag ang lahat ay nawala. Nakatayo si Luningning del Sol sa gitna ng entablado, sa ilalim ng liwanag ng isang dambuhalang chandelier na tila ba mga bituin na nahulog mula sa langit. Ang bawat sulok ng Villa Esmeralda ay sumisigaw ng karangyaan. Mula sa mga bulaklak na inangkat pa, mula sa ibang bansa, hanggang sa mahihinang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga mamahaling plato. Ang lahat ng ito ay para sa kanya. Ang gabi ay kanya. Hawak niya ang mikropono at ang kanyang boses ay tila musika sa pandinig ng mga pinakamayayamang tao sa bansa. Tonight, we are not just celebrating a milestone. Wika niya, ang kanyang mga labi ay may perpektong pulang kolorete. We are celebrating the future of Monte Claros Holdings. Ang $700 million contract na ito ay hindi lamang numero. Ito ay simbolo ng ating tagumpay, ng ating lakas, at ng ating pangingibabaw. Nagpalakpakan ang lahat. Bawat palakpak ay isang papuri sa kanyang talino, sa kanyang ganda, at sa kanyang bagsik. Siya si Luningning del Sol, ang reyna ng mundo ng korporasyon. Isang babaeng binuo ang kanyang imperyo mula sa wala. At sa likod ng kanyang mga matang kumikinang sa tagumpay, may isang munting tinig na nagpapaalala sa kanya ng isang batang nakatapak sa putik. Isang batang minsan nang nilait at tinapakan. Hindi na muli. Bulong niya sa sarili. Hinding-hindi na muli. Bumaba siya sa entablado na parang isang diyosa. Bumabati sa kaliwat kanan. Ang kanyang nangiti ay nakakasilaw, ngunit hindi abot sa kanyang mga mata. Sa kanyang paglalakad sa gitna ng mga bisita, isang anino ang tila naligaw sa dagat ng karangyaan. Isang matandang babae, si Genya Purisima Ilustre, na may suot na simpleng bestida at mga tsinelas na halatang hindi bagay sa kumikinang na sahig ng villa. Tila may hinahanap ang kanyang mga mata, bahagyang nalilito sa ingay at dami ng tao. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang umiiwas sa isang waiter, bahagyang natumba si Gengan Purisima. Ang maliit na platitong dala niya na may lamang sarsa ay tumapon, diretso sa ibabang bahagi ng puting-puting bestida ni Luningning. Isang malagkit na mantsa ng kulay kape ang gumuhit sa perpektong kasuotan ng reyna. Tumahimik ang lahat. Ang musika ay tila hihinto. Ang lahat ng mga mata ay napako sa kanila. Naku, Hija, pasensya ka na. Nanginginig na, sabi ng matanda. Agad na kumuha ng panyo mula sa kanyang bulsa. Hindi ko sinasadya. Patawarin mo ako. Ngunit ang mga mata ni Luningning ay hindi nagpakita ng anumang pag-unawa. Tiningnan niya ang matanda. Mula ulo hanggang paa, ang kanyang tingin ay puno ng pagkasuklam. Malamig at matalim ang kanyang boses nang siya'y magsalita. Sapat na para marinig ng lahat sa paligid. Patawad? Sa tingin ninyo ay mabubura ng patawad ninyo ang duming ito? Itinuro niya ang mantsa. Alam niyo po ba kung gaano kamahal ang bestidang ito? Baka mas mahal pa sa buong buhay ninyo. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga bisita. Si Gengan Purisima ay napayuko. Ang kanyang mukha ay namula sa matinding hiya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na pinupunasan ang damit ni Luningning. Ngunit lalo lamang kumalat ang mantsa. Huwag ninyong hawakan. Sigaw ni Luningning. Tinabig ang kamay ng matanda.
You don't belong here. Sino ba ang nagpapasok sa pulubing ito dito? Security! Agad na lumapit ang dalawang gwardiya. Ang eksena ay puno ng tensyon. Si Luningning ay nakatayo doon, matikas at walang awa, habang ang matandang babae ay tila isang ibon na nabalian ng pakpak, walang kalaban-laban sa harap ng lahat. Palabasin ninyo siya, utos ni Luningning. Ang kanyang boses ay walang bahid ng anumang emosyon. Siguraduhin ninyong hindi na siya makakatapak pa kahit kailan sa alinman sa mga pag-aari ko. Habang hinihila ng mga gwardiya ang kaawa-awang matanda, isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Luningning. Ipinakita niya sa lahat kung sino ang may kapangyarihan. Walang sino man, gaano man kaliit ang maaring dumungis sa kanyang perpektong mundo. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang paghahari-harian, isang anino ang mabilis na lumapit sa kanya. Ang kanyang executive assistant, si Marco na may bakas ng matinding pagkataranta sa mukha. May ibinulong ito sa kanyang tainga. Isang mensaheng tila kidlat na gumuhit sa maaliwalas na kalangitan ng kanyang tagumpay. Nawala ang ngiti ni Luningning. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Tumingin siya sa kanyang assistant, hindi makapaniwala. Ano ang sabi mo? Mahinang tanong niya. Ang kanyang boses ay biglang naging marupok. Nanginginig na inulit ni Marco ang bulong. Mas malinaw sa pagkakataong ito, isang hatol na babago sa lahat. Ma'am, sabi niya, nag-email po ang mga partners. Kinakansela na daw po nila ang kontrata. Agad-agad. Ang mga salita ni Marco ay parang matatalim na bubog na tumusok sa pandinig ni Luningning. Sa isang sandali, ang ingay ng Villa Esmeralda ay naglaho. Ang maririnig na lang niya ay ang mabilis na pagtibok ng sarili niyang puso. Isang malakas na dagundong na tila nagbabadyang gumuho ang lahat. Imposible. Halos pabulong niyang sabi, pilit na pinapanatili ang kanyang postura sa harap ng daan-daang matang nakatingin na ngayon sa kanya. Nakakaramdam na may mali. Check your sources, Marco. This is a joke. Ma'am, agaling po mismo sa email ni Mr. Vanderberg. Nanginginig na sagot ni Marco. Ipinakita ang screen ng kanyang telepono. Ang mga salita sa screen ay malinaw at brutal. Contract terminated. Effective immediately. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Luningning. Ang pundasyon ng kanyang mundo ay nagsimulang gumuho. Ngunit isa siyang Del Sol. Hindi siya nagpapakita ng kahinaan. Itinuwid niya ang kanyang likod, ibinalik ang walang emosyong maskara sa kanyang mukha, at mahinang sinabi kay Marco, "Handle it. I need to make a call." Naglakad siya palayo sa karamihan. Ang bawat hakbang ay tila isang milya ang bigat. Ang mga bulungan ay sumunod sa kanya na parang mga bubuyog. Narinig niya ang kanyang pangalan, ang pangalan ng kanyang kumpanya, at ang salitang kinansela. Ang gabi na dapat ay gabi ng kanyang pinakadakilang tagumpay ay nagiging gabi ng kanyang pinakamalaking kahihiyan. Pagpasok niya sa isang pribadong silid, agad niyang tinawagan ng kanyang mga abogado, ang kanyang mga board members, ang lahat ng taong may kapangyarihan na kaya niyang utusan. Ngunit ang bawat tawag ay nagtapos sa parehong nakakabinging katotohanan. Tapos na ang lahat. Walang paliwanag, walang negosasyon, at doon nagsimula ang tunay na bangungot. Ang balita ay kumalat nang mas mabilis pa sa apoy sa tuyong damuhan. Kinaumagahan, ang mukha ni Luningning ay nasa lahat ng business news channels, hindi bilang isang henyo sa negosyo, kundi bilang isang halimbawa ng biglaang pagbagsak. Ang stock price ng Monteclaros Holdings ay bumulusok pababa na parang isang nahuhulog na bituin. Isang emergency board meeting, ngayon din. Sigaw niya sa kanyang video conference call, ang kanyang boses ay paus na sa galit at kakulangan sa tulog. Ang mga mukha sa screen na dati ay puno ng paghanga sa kanya, ay puno na ngayon ng pag-aakusa. "This is your fault, Luningning," sabi ng isang matandang miyembro ng board.
Your arrogance finally caught up with you. Paano natin ito aayusin? Tanong ng isa pa. Ang boses ay puno ng pagkataranta. We're losing billions by the minute. At sa gitna ng kaguluhan, dumating ang pangalawang suntok. Isang suntok na mas malakas, mas nakamamatay. Isang email mula sa kanyang finance department. Ang kanilang shadow investor, ang misteryosong tao na naglagak ng pinakamalaking pondo sa Monteclaros mula pa noong nagsisimula ito. Ang taong hindi niya kailanman nakilala, ngunit siyang naging pundasyon ng kanyang tagumpay, ay binabawi ang lahat ng kanyang puhunan. Lahat. Hanggang sa huling sentimo, ito na ang katapusan. Sino siya? Sigaw ni Luningning sa kanyang abogado sa telepono. Naglalakad pabalik-balik sa kanyang penthouse na ngayon ay tila isang kulungang ginto. For years, you've been telling me you can't trace him. Find him. I need to talk to him. I need to know who is doing this to me. Sa kabilang linya, ang kanyang abogado ay walang magawa. Ma'am Ning, we've tried. He's a ghost. All transactions are routed through a complex network. It's impossible. Sa sobrang galit, ibinato ni Luningning ang kanyang telepono sa pader at ito'y nagkadurog-durog. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Isang sigaw ng pagkabigo ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Itinutok niya ang kanyang atensyon sa malaking telebisyon sa kanyang sala. At doon, nakita niya ang isang muka na lalong nagpaalab sa kanyang galit. Si Halia Montesillo, ang kanyang pinakamalaking karibal, na ini-interview tungkol sa pagbagsak ng Monteclaros. Nakakalungkot po ang nangyari sa Monteclaros Holdings, sabi ni Halia. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng simpatya. Luningning is a brilliant woman. Sayang at minsan, ang sobrang talino ay nagiging sanhi ng pagiging bulag sa mga bagay na mas importante. Hindi na napigilan ni Luningning ang sarili. Kinuha niya ang isang babasaging palamuti at ibinato ito sa screen ng TV. Ang mukha ni Halia ay nabasag kasabay ng salamin. Gabi na nang bumalik siya sa kanyang penthouse matapos ang isang araw ng pakikipaglaban sa isang gerang alam niyang talo na siya. Ang lugar na dati ay puno ng buhay at mga katulong ay tahimik na ngayon. Iniwan na siya ng karamihan sa kanila, natatakot na madamay sa pagbagsak ng reyna. Umupo siya sa dilim, sa gitna ng kanyang malawak na sala, napapaligiran ng mga mamahaling bagay na ngayon ay wala ng halaga. Ang babaeng mayroon ng lahat ay biglang nawalan ng lahat. Ang tanging naroon ay ang nakakabinging katahimikan at ang malamig na pakiramdam ng pag-iisa. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, isang anino ang dahan-dahang lumapit. Ang kanyang matapat na yaya, si Alonsina, na nanatili sa kanyang tabi sa loob ng maraming taon. Hindi ito nagsalita. Inilapag lang nito ang isang baso ng maligamgam na tubig sa mesa sa kanyang harapan. Ma'am, mahinang sabi ni Alonsina, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Magpahinga na po kayo. Sa simpleng gesto na yon, ang mga pader na binuo ni Luningning sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang gumuho. Ang mga luhang matagal na niyang pinigilan ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Biglang tumunog ang bago niyang telepono. Nanginginig niyang sinagot ito. Ang kanyang abogado. Ma'am Ning, sabi ng abogado sa kabilang linya, mayroon na akong kaunting impormasyon. Hindi ko pa rin alam ang pangalan niya. Pero lahat ng transaksyon niya, lahat ng pera, dumadaan sa iisang maliit na bangko sa probinsya. Ang pangalan po ng lugar ay Barrio Amihan. Ang pangalang Barrio Amihan ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Luningning na parang isang malayong dasal. Wala siyang ideya kung nasaan iyon. Ngunit para sa isang babaeng nawalan na ng lahat, ang isang maliit na sinag ng impormasyon ay isang kayamanan. Ito na ang kanyang huling baraha, ang kanyang huling pag-asa. Kinabukasan bago pa man sumikat ang araw, iniwan ni Luningning ang penthouse na dati niyang tinawag na kaharian. Isinuot niya ang pinakasimpleng damit na natira sa kanya.
Isang pares ng designer jeans at isang puting blusa. Ngunit kahit ito'y sumisigaw pa rin ng yaman sa lugar na kanyang pupuntahan. Isinakay niya ang kanyang mamahaling sasakyan, ang tanging natitirang pag-aari na hindi pa nababawi ng bangko, at sinimulan ang paglalakbay patungo sa hindi kilalang lugar. Ang makinis na semento ng syudad ay dahan-dahang napalitan ng baku-bakong daan ng probinsya. Ang mga nagtataasang gusali ay naging mga puno ng niyog at ang amoy ng polusyon ay naging amoy ng sariwang lupa at nasusunog na kahoy. Para kay Luningning, para siyang napunta sa ibang mundo. Isang mundong matagal na niyang kinalimutan, isang mundong pilit niyang tinakasan. Pagkatapos ng ilang oras na pagtatanong sa mga lokal, narating din niya ang Baryo Amihan. Ito ay isang tahimik na lugar, payapa at simple. Ang mga bahay ay gawa sa kahoy, napapaligiran ng mga halaman at mga alagang manok. Malayo sa karangyaan ng Villa Esmeralda, malayo sa lahat ng bagay na kumakatawan sa kanya. Itinuro sa kanya ang isang bahay na medyo malayo sa iba. Isang bahay na simple lang, ngunit malinis at napapaligiran ng isang hardin na puno ng mga namumulaklak na orkidyas at mga halamang gamot. Huminto siya sa tapat nito. Ang puso niya'y kumakabog sa kaba at pag-aalinlangan. Ito ba ang tirahan ng taong sumira sa kanyang buhay? Isang bilyonaryo na nagtatago sa ganitong kasimplehan? Bumaba siya ng sasakyan. Ang kanyang mga mamahaling sapatos ay agad lumubog sa malambot na lupa. Sa hardin, may isang lalaking nakatalikod, abala sa pagdidilig ng mga halaman. Nakasuot ito ng simpleng sando at pantalon. Ang kanyang mga braso ay matipuno at ang kanyang balat ay kayumanggi dahil sa sikat ng araw. "Excuse me," tawag ni Luningning. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Lumingon ang lalaki. Ang mukha niya ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay malalim at tila may sariling kwento. May kung anong pamilyar sa kanya, ngunit hindi ito matukoy ni Luningning. "Sino po sila?" tanong ng lalaki. Ang kanyang boses ay mahinahon. "Ako si Luningning del Sol." Pakilala niya. Umaasang ang kanyang pangalan ay magkakaroon ng epekto. "Hinahanap ko ang may-ari ng bahay na ito. May kailangan akong pag-usapan na napaka-importante. Tungkol ito sa Monteclaros Holdings." Hindi nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Ibinaba niya ang kanyang pandilig. "Ako si Agos," sabi niya. "Ano ang maitutulong ko sa'yo?" Inakala ni Luningning na isa lamang itong katiwala. "Kailangan kong makausap ang amo mo," giit niya. Medyo nawawalan na ng pasensya. "Please, it's a matter of life and death. Kung sino man ang investor na nakatira dito, kailangan ko siyang makita." Pinakinggan siya ni Agos nang walang anumang pagkagambala. Hinayaan niya si Luningning na ilabas ang lahat. Ang kanyang desperasyon, ang kanyang mga pakiusap, ang kanyang mga paliwanag. "Alam ko, nagkaroon ng gulo sa event ko." Mabilis na sabi ni Luningning. Ang mga salita'y nag-uunahan sa paglabas. Isang maliit na hindi pagkakaunawaan. Pero hindi sapat na dahilan yon para sirain ang buong kumpanya. Ang lahat ng pinaghirapan ko. Pakiusap, sabihin mo sa kanya. Gagawin ko ang lahat para itama ang mga bagay. Nang matapos si Luningning, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon at ang banayad na ihip ng hangin. Tinitigan siya ni Agos at sa unang pagkakataon, nakita ni Luningning ang isang emosyon sa mga mata nito, isang halo ng awa at hinanakit. Kasabay nito, dahan-dahang bumukas ang pinto ng bahay. Isang anino ang lumabas, isang matandang babae, may dalang isang tray ng malamig na inumin. Nang mag-angat ito ng tingin, ang mundo ni Luningning ay huminto sa pag-ikot. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Ang matandang babae mula sa party, ang babaeng kanyang nilait at ipinahiya sa harap ng lahat. "Sige nga, Purisima,"
Napatitig si Luningning, hindi makapagsalita, hindi makagalaw. Ang lahat ng mga piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan sa isang nakakagimbal na larawan. Doon na nagsalita si Agos. Ang kanyang boses ay hindi na mahinahon. Ito'y malamig at matigas na parang bato. Ang maliit na hindi pagkakaunawaan na sinasabi mo, simula niya, ang kanyang mga matay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Luningning ay ang pagyurak mo sa dignidad ng nanay ko. Isang malakas na sampal ang mga salitang yon. Mas masakit pa sa anumang pisikal na sakit. Nanlaki ang mga mata ni Luningning. Ang katotohanan ay unti-unting lumulunod sa kanya. At pagkatapos ay ibinigay ni Agos ang huling nakamamatay na dagok. At ako, pagpapatuloy niya, ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Si Agos Ilustre, ang anino na nasa likod ng iyong trono. Ngayon, sabihin mo sa akin, bakit ko dapat ibalik ang lahat sa iyo? Ang pag-amin ni Agos ay parang isang malakas na kulog na bumasag sa katahimikan ng baryo Amihan. Napaurong si Luningning, tila ba tinulak ng isang hindi nakikitang puwersa. Ang lalaking nasa harap niya, ang hardinerong minamaliit niya kanina, ay ang multo na sumira sa kanyang imperyo. At ang dahilan ng lahat ng ito ay nakatayo sa tabi niya, ang babaeng itinuring niyang dumi sa kanyang paanan. Nawala ang lahat ng lakas sa kanyang mga tuhod, napaluhod siya sa lupa. Ang mamahaling tela ng kanyang pantalon ay nabahira ng putik. Wala na ang reyna. Ang natira na lang ay isang babaeng basag, nakaluhod sa harap ng mga taong hinusgahan niya. Patawad! Iyon lang ang salitang nagawa niyang ibulong. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng pagsisisi. Patawarin ninyo ako. Hindi ko alam. Tiningnan siya ni Agos. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng anumang awa. Hindi mo alam? O pinili mong wag alamin? Para sa'yo, siya ay isang balakid, isang mantsa sa iyong perpektong gabi. Hindi mo siya nakita bilang isang tao, bilang isang ina, si Gong. Purisima ay lumapit sa kanya. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng awa, hindi galit. Inabutan niya ng kamay si Luningning para tulungang tumayo. Ngunit umiling lang si Luningning, hindi magawang salubungin ang tingin ng matanda. Ang hiya ay parang isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Gagawin ko ang lahat. Umiiyak na, sabi ni Luningning, nakatingin kay Agos. Anything. Ibalik mo lang ang lahat. Ang kumpanya. Iyon na ang buhay ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Agos. Buhay? Isang buhay na binuo sa pagyurak sa iba. Hindi mo pa rin naiintindihan, Luningning. Then make me understand. Sigaw niya sa desperasyon. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Nag-isip si Agos ng malalim. Tiningnan niya ang kanyang ina at pagkatapos ay ibinalik ang kanyang tingin kay Luningning. May kislap sa kanyang mga mata, isang ideyang biglang nabuo. Sige, sabi niya. Ang kanyang boses ay may bagong diin. Gusto mo ng pagkakataon? Patunayan mo, mananatili ka dito sa Baryo Amihan sa loob ng 1 buwan. Walang pera, walang credit cards, walang koneksyon sa dati mong buhay. Titira ka sa isang maliit na kwarto sa likod ng bahay at araw-araw magtatrabaho ka, magboboluntaryo ka sa Bukal Puso Foundation, isang maliit na center para sa mga ulila at mahihirap na bata na itinatag ng nanay ko. Natigilan si Luningning. Siya? Magtatrabaho sa isang foundation? Mabubuhay na parang isang ordinaryong tao? At pagkatapos ng 1 buwan, pagpapatuloy ni Agos, kung maipakita mo sa akin na may natutunan ka tungkol sa halaga ng isang tao na hindi nasusukat sa pera, pag-iisipan kong ibalik ang isang bahagi ng kung anong nawala sa'yo. Ito ay isang alok na halos imposible, isang pagsubok na idinisenyo para ipahiya siya, para sirain ang natitira pa sa kanyang dignidad.
Ngunit habang tinitingnan niya ang determinadong mukha ni Agos, alam niyang wala siyang pagpipilian. Ito na ang tanging daan. Pumapayag ako, sagot niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit buo. Ang sumunod na araw ay ang simula ng kanyang impyerno. Ang malambot na kama sa kanyang penthouse ay napalitan ng isang manipis na banig sa isang maliit na kwartong amoy lupa. Ang kanyang mga almusal na inihahanda ng chef ay naging isang tasang kanin at tuyo. At ang kanyang mga business suit ay napalitan ng mga lumang damit na ipinahiram sa kanya. Pagdating niya sa Bukal Puso Foundation, isang maliit na istrukturang gawa sa kawayan at nipa, sinalubong siya ng ingay ng mga batang nagtatakbuhan. Ang unang gawain na ibinigay sa kanya ay ang paghuhugas ng isang bundok ng maruruming plato. Ang kanyang mga kamay na sanay lamang sa pagpirma ng mga kontrata at paghawak ng mga mamahaling bagay ay nanginginig habang kinukuskos ang mga natuyong kanin at mantika. Ilang beses siyang nadulas at muntik nang mabasag ang mga plato. Ang mga bata ay pinagtitinginan siya, nagbubulungan at nagtatawanan. Siya, ang dakilang Luningning del Sol, ay naging tampulan ng kanilang tukso. Sa hapon, inutusan siyang maglinis ng mga palikuran. Ang amoy ay halos magpasuka sa kanya. Habang kinikiskis niya ang sahig, ang mga luha ng paghihirap at kahihiyan ay tumutulo mula sa kanyang mga mata, humahalo sa maruming tubig. Mula sa malayo, pinapanood siya ni Agos. Walang emosyon ang kanyang mukha. Hindi siya tumutulong. Hindi siya nakikialam. Hinahayaan niya si Luningning na malunod sa kanyang bagong katotohanan. Gabi-gabi, sa kanyang pag-uwi, pagod na pagod ang kanyang katawan at wasak ang kanyang kalooban. Isang gabi, habang nakahiga siya sa kanyang banig, hindi na niya napigilan ang sarili. Humagulgol siya ng tahimik sa dilim. Ang lahat ng sakit, galit at pagsisisi ay bumuhos mula sa kanya. Ang reyna ay tuluyan ng nabasag. Wala na siyang pag-asa. Nawala na ang lahat. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman niyang bumukas ang kanyang pinto. Isang maliit na anino ang pumasok. Isang batang babae. Marahil mga 6 na taong gulang, isa sa mga ulila mula sa foundation. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya at umupo sa tabi ng kanyang banig. Sa kamay nito, may hawak itong isang pirasong biskwit. Hinati niya ito sa 2. "Huwag ka nang umiyak, ate ganda," sabi ng bata sa isang malambing na boses. Inabot nito ang kalahati ng biskwit kay Luningning. "Para sa'yo." Napatingin si Luningning sa bata. Pagkatapos ay sa biskwit. Isang simpleng alok. Isang simpleng kabaitan. Ngunit para sa kanya, sa sandaling iyon, ito ang pinakamahalagang bagay na natanggap niya sa buong buhay niya. Kinuha niya ang biskwit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, isang emosyon, maliban sa galit at paghihinagpis, ang nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Isang maliit, munting butil ng isang bagay na halos hindi na niya matandaan kung ano. Mula sa bintana ng kanilang kusina, pinapanood ni Agos si Luningning. Ilang linggo na ang lumipas mula nang dumating ito sa Baryo Amihan, at sa bawat araw na nagdaraan, may unti-unting pagbabagong nakikita si Agos. Isang pagbabagong pilit niyang binabaliwala, ngunit hindi maitanggi ng kanyang puso. Noong mga unang araw, ang bawat kilos ni Luningning ay puno ng pag-aatubili at pagkasuklam. Ngunit ngayon, habang pinupunasan nito ang mga bintana ng munting silid-aklatan ng foundation, mayroon ng ritmo sa kanyang mga galaw. May determinasyon. Hindi na siya ang reyna na nagrereklamo, kundi isang babaeng ginagawa ang kailangang gawin. Hindi niya maiwasang maalala ang unang beses na nakita niya si Luningning. Maraming taon na ang nakalipas sa isang lecture hall sa universidad. Hindi pa ito ang makapangyarihang CEO noon, kundi isang scholar na may matang nagniningas sa pangarap at talino. Naalala niya ang isang insidente.
isang palalong propesor, ang namahiya sa isang estudyanteng hirap mag-Ingles sa gitna ng klase. Walang nangahas na magsalita. Lahat ay natakot, maliban kay Luningning. Tumayo ito, hindi mayabang kundi may dignidad. Professor, magalang niyang sinabi, I believe the validity of my classmate's argument isn't dependent on his accent, but on the substance of his ideas. Sinagot niya ang punto ng professor gamit ang matatalinong katuwiran, ipinagtanggol ang kaklase nang hindi ito lalong ipinapahiya. Sa sandaling iyon, nakita ni Agos ang isang mandirigma. Isang babaeng kayang-kayang lumaban ng patas. Iyon ang babaeng hinangaan niya. Iyon ang babaeng sinuportahan niya mula sa malayo, sa likod ng mga anino. Nag-invest siya sa kumpanya nito hindi lang dahil sa potensyal nitong kumita, kundi dahil naniniwala siya sa kinang na nakita niya sa mga mata nito noon. Isang kinang na sa paglipas ng mga taon ay natabunan ng kinang ng pera at kapangyarihan. Ang pagpaparusang ginagawa niya ngayon ay hindi dahil sa purong galit. Ito ay isang desperadong pagsubok, isang pagnanais na muling hukayin at palitawin ang Luningning na una niyang nakilala. Naputol ang kanyang pag-iisip nang makita niyang lumabas si Luningning sa hardin, kung saan naglalaro ang mga bata. Umupo ito sa ilalim ng isang puno ng mangga at kinuha ang isang librong pambata. Agad siyang pinalibutan ng mga paslit na dati tinutukso siya. Ngayon, ang mga ito'y tahimik na nakaupo sa kanyang paligid. Ang kanilang mga matay nakatuon sa kanya, sabik na makinig. Habang nagbabasa si Luningning, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang totoong ngiti, hindi pilit, hindi kalkulado. At sa pagkakita noon, isang maliit at hindi sinasadyang ngiti rin ang gumuhit sa mga labi ni Agos. Isang mainit na kiliti ang gumapang sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang pagpapatawad ang pinakamagandang hardin na maaari mong alagaan sa iyong puso, anak. Napalingon si Agos, ang kanyang ina, si Jieng. Purisima ay nakatayo sa kanyang tabi, may dalang-dalawang tasa ng kape. Inabot nito ang isa sa kanya. Nay, nakikita ko kung paano mo siya tinitingnan, mahinang sabi ng matanda. Nakikita ko rin ang lungkot sa mga mata niya, anak. Oo, nagkamali siya. Isang malaking pagkakamali. Pero lahat ng tao ay may karapatang magbago. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Binibigyan ko po siya ng pagkakataon, sagot ni Agos, umiling ang kanyang ina. Ang pagbibigay ng pagsubok ay iba sa pagbibigay ng tunay na pagkakataon. Ang una ay naghihintay ng pagbagsak. Ang pangalawa ay umaasa sa pagbangon. Natahimik si Agos, tama ang kanyang ina. Isang bahagi ng kanyang puso ang naghihintay pa ring mabigo si Luningning para mapatunayan na tama siya. Biglang nag-vibrate ang telepono sa kanyang bulsa. Tiningnan niya ang screen. Isang hindi rehistradong numero, ngunit kilala niya kung kanino ito. Sandali lang po, Nay. Lumayo siya ng kaunti at sinagot ang tawag. Hello? Agos. It's Halia. Sabi ng isang boses na kasing tamis ng pulot, ngunit may pahiwatig ng lason. Halia Montesillo, I hope I'm not disturbing you. Halia, paano mo nakuha ang numero ko? Tanong ni Agos, bahagyang nanlamig ang tono. Oh, I have my ways. Tumawa ito ng mahina. Nabalitaan ko ang nangyari sa Monteclaros. What a mess. Kaya ako tumawag. I want to offer my help. Ang mga assets na withdraw mo, I can help you manage them. Reinvest them in my company. Mas papalaguin natin. Ang alok ay tila isang bitag na binalutan ng ginto. Salamat sa alok, Halia, pero kaya ko nang asikasuhin ang mga ito. Matatag na sagot ni Agos. All right, suit yourself. Pero isipin mo, we could be a great team, sabi nito, bago magpaalam. Pagkatapos ng tawag, isang hindi magandang pakiramdam ang nanatili kay Agos. May mali. Ibinalik niya ang kanyang tingin sa hardin. Tirik na ang araw at ang init ay matindi.
Nakita niyang tumayo si Luningning, tila nahihilo. Humawak ito sa puno ng mangga para suportahan ang sarili. Ang kanyang muka ay maputlang maputla. Pagod na ang kanyang katawan sa trabahong hindi nito nakasanayan. At sa isang iglap, bago pa man makasigaw ang sinuman, ang mga tuhod ni Luningning ay bumigay. Nawalan siya ng malay at bumagsak sa damuhan. Walang pag-aalinlangan, walang pag-iisip. Ang tanging umiral kay Agos ay ang kanyang instinct. Mabilis siyang tumakbo palabas ng bahay, nilampasan ang mga naguguluhang bata. Dumating siya sa tabi ni Luningning, dahan-dahan itong binuhat sa kanyang mga braso. Magaan ito, mas magaan kaysa sa inaakala niya. Habang pasan niya ito pabalik sa bahay, napatingin siya sa mukha nitong walang malay, mapayapa, marupok. Ang reyna ay nawala, at ang natira ay isang babaeng nangangailangan ng kalinga. At sa sandaling iyon, ang pader ng galit sa puso ni Agos ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Nagising si Luningning sa pamilyar na amoy ng gamot at sa malamig na tela na nakadampi sa kanyang noo. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Hindi na siya nasa maliit at madilim na kwarto. Nakahiga siya sa isang malinis na kama, sa loob ng isang silid na mas maaliwalas. Ang ilaw mula sa bintana ay sinasala ng puting kurtina. "Gising ka na pala." Ang boses na yon. Napalingon siya at nakita si Agos nakaupo sa isang silya sa tabi ng kama. May hawak na isang mangkok ng maligamgam na sabaw. "Anong nangyari?" tanong niya. Ang kanyang lalamunan ay tuyo. "Hinimatay ka sa sobrang pagod at init," sagot ni Agos. Ang kanyang boses ay mas malumanay na ngayon. Walang bakas ng dating lamig. "Mataas ang lagnat mo." Sinubukan ni Luningning na bumangon, ngunit pinigilan siya ni Agos. "Huwag ka munang gumalaw. Kumain ka muna." Inalalayan siya nitong umupo at sinimulang subuan ng sabaw. Sa una, gusto sanang tumanggi ni Luningning. Hindi siya sanay na pinagsisilbihan, lalo na ng taong dahilan ng kanyang paghihirap. Ngunit ang init ng sabaw ay kumalat sa kanyang kalamnan. At ang simpleng gesto ng pag-aalaga ay isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng napakatagal na panahon. Sa sumunod na 2 araw, si Agos ang personal na nag-alaga sa kanya. Pinapakain, pinapainom ng gamot, at pinupunasan ng maligamgam na tubig. Sa mga panahong yon, halos wala silang imikan. Ngunit sa katahimikan, isang bagong uri ng komunikasyon ang nabuo. Isang pag-unawa na hindi nangangailangan ng mga salita. Nakita ni Luningning ang isang panig ni Agos na hindi niya inaasahan. Maalaga, matiyaga, at sa likod ng kanyang seryosong mukha, may mga matang puno ng pag-aalala. Nagsimulang gumaan ang pakiramdam sa pagitan nila. Ang dating galit sa puso ni Luningning ay napalitan ng isang kakaibang pagtataka. Ang pader sa puso ni Agos ay unti-unti ring gumuho. Nang tuluyan na siyang gumaling, bumalik siya sa kanyang trabaho sa foundation. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang lahat. Madalas na siyang sinasamahan ni Agos, tinutulungan sa mga mabibigat na gawain. Nagkakaroon na sila ng mga maiikling pag-uusap tungkol sa mga bata, sa foundation, sa buhay sa Baryo Amihan. Isang umaga, habang magkasama silang nag-aayos ng mga libro, bigla siyang tinanong ni Agos, "Bakit ka naging ganoon?" Napatigil si Luningning. "Ganoon?" "Kasing tigas ng bato, kasing lamig ng yelo." Huminga ng malalim si Luningning at sa unang pagkakataon, nagkwento siya. Ikinwento niya ang kanyang pagkabata, ang kahirapan, ang araw na ipinahiya ang kanyang ama ng isang mayamang pamilya dahil lang sa hindi ito nakabayad ng utang. Mula noon, sabi niya, ipinangako ko sa sarili ko, walang sino man ang muling tatapak sa akin o sa pamilya ko. Kailangan kong maging pinakamayaman, pinakamakapangyarihan. Nakinig si Agos at sa wakas, naunawaan niya.
Ang babaeng nasa harap niya ay hindi ipinanganak na masama. Hinubog lang siya ng sakit at takot. Ngunit ang namumuong kapayapaan sa pagitan nila ay hindi nagtagal. Isang hapon, habang naghahapunan sila kasama si Gingay Purisima, isang mamahaling itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Bumaba mula rito ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng damit, tila isang mamahaling bulaklak na biglang tumubo sa gitna ng simpleng hardin. Si Halia Montesillo. "Agos, darling, surprise!" Bati ni Halia, ang kanyang nangiti ay kasing lapad ng kanyang pekeng kabaitan. "Napadaan lang ako sa probinsya for a business trip at naisip kong bisitahin ka, at si Tita Puring of course." Si Geng Purisima ay tila nagulat ngunit magalang pa ring ngumiti. Si Agos ay nanatiling seryoso, ngunit si Luningning, ang dugo niya ay biglang kumulo. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Luningning. Hindi maitago ang hinanakit sa kanyang boses. "Oh, Luningning! You're here!" sabi ni Halia na parang ngayon lang siya napansin. "Wow! Ang probinsya! It suits you." Ang kanyang mga salita ay puno ng pangiinsulto. Pinilit ni Gengay Purisima na pakalmahin ang sitwasyon at inanyayahan si Halia na sumalo sa kanilang hapunan. Sa buong pagkain ang hangin ay puno ng tensyon. Si Halia ay walang tigil sa pagkukwento tungkol sa kanyang mga tagumpay sa Maynila. Tungkol sa kung paano niya sinasalba ang mga kliyenteng iniwan ng Monteclaros. Pagkatapos, kinuha ni Halia ang kanyang telepono. "Look, Agos, remember this?" sabi niya. Ipinakita ang isang litrato sa screen. "Ito yung charity event kung saan ko unang nakilala si Tita Puring. She's so lovely. Ang saya natin dito. Di ba, Tita?" Napatingin si Luningning sa litrato. Nasa isang magarbong ballroom si Halia. Nakangiti habang nakaakbay kay Gengay Purisima. At sa likod nila, malinaw na makikita ang logo ng event. Isang event na naganap 2 linggo bago ang gabi ng sakuna sa Villa Esmeralda. Napatigil sa paghinga si Luningning. Ang kasuotan ni Geng Purisima. Ang ayos ng kanyang buhok. Pamilyar. Ito ang eksaktong suot ng matanda ng gabing iyon. Biglang nagliwanag ang lahat sa kanyang isipan na parang isang kidlat. Si Halia. Kilala na niya si Gna Purisima bago pa man ang lahat. Alam niyang simple lang manamit ang ina ni Agos. Alam niya kung paano ito kikilos sa isang magarbong party. Ang pagkakabangga, ang natapong sarsa, ang lahat. Hindi ito aksidente. Tumingin si Luningning kay Halia na ngayon ay may isang munting nanggiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Pagkatapos ay tumingin siya kay Agos na walang kamalay-malay. Isang nakakakilabot na katotohanan ang bumalot sa kanyang pagkatao. Mas malamig at mas masakit kaysa sa anumang parusang naranasan niya sa Baryo Amihan. Hindi ito aksidente. Bulong niya sa sarili. Sapat lang para marinig niya. Plinano ang lahat. Ang hapagkainan na dati nagsisimula nang maging simbolo ng kapayapaan ay naging isang korte. Si Luningning ang akusado. Si Halia ang perpektong biktima. At si Agos ang hukom na may pusong naguguluhan. Pagkaalis ni Halia na nagpaalam ng may matamis na ngiti na hindi abot sa kanyang mga mata, hindi na nakapagpigil si Luningning. Hinintay niyang makapasok sa kwarto ang kanyang ina bago harapin si Agos. Ang mga kamay ay nanginginig sa galit at sa katotohanang natuklasan. "Nakita mo ba yon, Agos?" Simula niya siya muna, ang kanyang boses ay puno ng pilit na pagtitimpi. Ang litrato, ang event. Kilala na niya ang nanay mo bago pa ang lahat. Kumunot ang noo ni Agos, tila hindi maunawaan ang bigat ng sinasabi ni Luningning. Oo, nabanggit nga niya. Isang charity event. Anong problema doon? Ang problema, Agos? Tumaas ang boses ni Luningning. Hindi ba't masyadong malaking koinsidensya? Na ang babaeng kilala na pala ang nanay mo ay nandoon din sa party ko? Na ang nanay mo, na hindi naman sanay sa mga ganoong lugar,
ay napunta eksakto sa pwesto kung saan ako dadaan. Sumandal si Agos sa dingding, pinagkrus ang kanyang mga braso. Isang pader ang muling itinayo sa pagitan nila. Ano ang gusto mong palabasin, Luningning? Na si Halia ang may pakana ng lahat? Na plinano niyang itulak ang nanay ko sa'yo para lang matapunan ka ng sarsa? Ang tono niya ay puno ng pagdududa. Oo, yun mismo ang sinasabi ko. Giit ni Luningning. Ang kanyang desperasyon ay lumalabas. Hindi mo ba nakikita? Ginawa niya yon para sirain ako. Para makuha ang kumpanya ko at marahil para makuha ka. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang mahinang katok ang narinig nila. Bumukas ang pinto. Si Halia. May mga luha sa kanyang mga mata. Naiwan ko yata ang purse ko. Sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Narinig ko ang lahat. Pumasok siya, ang kanyang pag-arte ay pang-award winning. Tumingin siya kay Luningning, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Luningning, paano mo nagagawang sabihin yan? Alam kong galit ka sa nangyari sa'yo, pero bakit kailangan mong magbintang ng ganito? Bakit ako? Binalingan niya si Agos, ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Agos, maniwala ka sa akin. Oo, nakilala ko si Tita Puring. Mabait siya. Kaya nang makita ko siya ulit sa party, natuwa ako. Hindi ko alam na magkakagulo. Paano ko malalaman? Ang eksena ay perpekto. Si Halia, ang kaawa-awang biktima, at si Luningning, ang desperada at mapagbintang na kontrabida. Sinungaling! Sigaw ni Luningning, itinuro si Halia. Huwag kang maniwala sa kanya, Agos. Ngunit si Agos ay nakatingin kay Luningning at ang nakita niya sa mga mata nito ay hindi na ang pag-aalala o ang namumuong pagtingin. Ang bumalik ay ang anino ng paghuhusga. Sapat na, Luningning, mahinahon ngunit may bigat na, sabi ni Agos. Ang dalawang salitang yon ay parang isang malakas na sampal. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig na tanong ni Luningning. Huminga ng malalim si Agos. Ang kanyang muka ay puno ng pagkadismaya. Isang pagkadismaya na tumagos hanggang sa kaluluwa ni Luningning. Ilang linggo na, sabi ni Agos. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng pinal na hatol. Ilang linggo kitang pinanood. Akala ko nagsisimula ka ng magbago. Akala ko natututo ka ng tumanggap ng pagkakamali. Lumapit siya kay Luningning. Ang kanyang mga mata ay malungkot. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin kayang akuin ang pagkakamali mo. Bawat salita ay isang patalim. Ang lahat ng kanyang paghihirap, ang paghuhugas ng plato, ang paglilinis ng banyo, ang pagbabasa sa mga bata, ang lagnat, ang unti-unting paggiba ng kanyang mga pader. Lahat ng yun ay nabaliwala. Sa mata ni Agos, siya pa rin ang aroganteng CEO na hindi kayang aminin ang sariling kasalanan. Sumisigaw ang katotohanan sa harap nila, ngunit lahat sila ay bingi. Walang nang lumabas na salita mula kay Luningning. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanya. Tumalikod siya. Sa kanyang pagtalikod, nakita niya sa gilid ng kanyang mata ang isang munting, halos hindi mahahalata, na ngiti ng tagumpay sa mga labi ni Halia. Tumakbo si Luningning pabalik sa maliit na kwarto na nagsilbi niyang tahanan. Mabilis niyang kinuha ang maliit na bag na dala niya pagdating. Walang laman iyon, kundi ang iilang damit na ipinahiram sa kanya. Wala na siyang pag-aari, wala na siyang kakampi, wala na siyang natira. Kumuha siya ng isang maliit na piraso ng papel at isang lapis. Sumulat siya ng isang maikling mensahe. Ang kanyang mga luha ay tumutulo sa papel. Binubura ang ilang mga salita. Iniwan niya ito sa ibabaw ng banig. Pagkatapos, nang walang lingon likod, lumabas siya ng bahay, dumaan sa hardin na naging saksi sa kanyang paghihirap at sa kanyang panandaliang pag-asa. Naglakad siya sa madilim na daan ng Baryo Amihan, palayo sa bahay na sumira at pansamantalang bumuo sa kanya.
Nang gabing iyon, nang pumasok si Geng Purisima sa kwarto para dalhan si Luningning ng gatas, wala na siyang naabutan. Tanging ang isang nakatuping papel sa ibabaw ng banig. Binuklat niya ito. Salamat po sa lahat, pero hindi po ito ang lugar para sa akin. Ang biyahe pabalik sa Maynila ay isang malabong panaginip para kay Luningning. Wala siyang maalala, kundi ang mga ilaw ng sasakyan na dumadaan, ang walang katapusang kalsada, at ang bigat sa kanyang dibdib na tila isang malaking bato. Wala na siyang patutunguhan. Ang kanyang penthouse ay na-foreclose na. Ang kanyang mga bank account ay wala ng laman. Ang kanyang pangalan ay isa ng masamang biro sa mundo ng negosyo. Isa lang ang lugar na pumasok sa kanyang isip. Isang maliit na apartment sa isang simpleng subdivision. Ang tahanan ng nag-iisang tao na hindi siya iniwan. Nang mag-doorbell siya, nanginginig at basang-basa sa ulan, ang bumungad sa kanya ay ang gulat, ngunit puno ng pag-aalalang mukha ni Alonsina. Walang tanong, walang panghuhusga. Niyakap lang siya ng matandang kasambahay at dinala sa loob. Sa sumunod na mga araw, si Luningning ay parang isang multo sa loob ng maliit na apartment. Nakatulala lang, hindi kumakain, hindi nagsasalita. Ang sakit ng pagtataksil, hindi lang ni Halia, kundi pati na rin ng kawalan ng tiwala ni Agos ay mas matindi pa kaysa sa pagkawala ng kanyang yaman. Talo na siya. Wasak na wasak. Isang gabi, habang nakaupo siya sa dilim, pumasok si Alonsina at umupo sa kanyang tabi. Naalala niyo pa po ba, Ma'am Ning? Mahinang simula ng matanda. Noong bata pa kayo? Noong nagtitinda lang kayo ng sampagita sa kalsada? Hindi sumagot si Luningning. Naaalala ko po, may isang araw, inagaw ng isang malaking bata ang lahat ng paninda ninyo. Pagpapatuloy ni Alonsina, umiyak po kayo noon, pero kinabukasan, bumalik kayo sa kalsada. Nagtinda ulit. Sinabi ninyo sa akin, Sina, hindi ako pwedeng umiyak lang. Kailangan kong kumain bukas. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Luningning. Ang babaeng nakilala ko ay hindi sumusuko, sabi ni Alonsina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pananalig. Ang Luningning del Sol, na nagtayo ng isang imperyo mula sa wala, ay isang mandirigma. Oo, naligaw po kayo ng landas. Nasilaw kayo sa kinang. Pero ang tapang na yan, ma'am, nandyan pa rin sa puso ninyo. Huwag ninyong hayaang si Halia o kahit sinong lalaki ang magpatumba sa inyo ng tuluyan. Ang mga salita ni Alonsina ay parang isang liwanag na tumagos sa kadiliman ng kanyang pagkatao. Tama si Sina. Ang lakas niya ay hindi nagmula sa pera o kapangyarihan. Nagmula ito sa putik, sa hirap, sa isang pusong hindi marunong sumuko. Isang apoy ang muling nagsimulang mag-alab sa loob niya. Hindi na ito ang apoy ng kasakiman, kundi ang apoy ng katarungan. Kinabukasan, may bagong liwanag sa mga mata ni Luningning. May bagong determinasyon sa kanyang mga kilos. Kinuha niya ang nag-iisang natitirang mamahaling bagay sa kanya. Isang designer handbag na naitago niya. Ito ang huling simbolo ng dati niyang buhay. Nagpunta siya sa isang high-end consignment shop at ibinenta ito. Ang perang nakuha niya ay hindi malaki, ngunit sapat na. Sapat na para simulan ang laban. Hindi niya gagawin ito para mabawi si Agos. Hindi para mabawi ang Monteclaros. Gagawin niya ito para sa sarili niya. Para sa katotohanan. Para sa batang nagtitinda ng sampagita na hindi marunong sumuko. Umupo siya sa isang maliit na internet cafe, ang lugar na malayo sa mga boardroom na dati niyang pinamumunuan. Kinuha niya ang kanyang burner phone at tinawagan ng isang numero. Marco, sabi niya. Sining to. Sa kabilang linya narinig niya ang pagkagulat ng dati niyang tapat na assistant. Ma'am Ning, kamusta na po kayo? Nag-aalala po ako sa inyo. Okay lang ako, Marco. At kailangan ko ng tulong mo. Hindi bilang boss mo, kundi bilang kaibigan.
Ikinuwento niya ang lahat, ang kanyang hinala tungkol kay Halia. Ginamit niya ang kanyang matalas na isip sa negosyo, hindi para sa kita, kundi para sa investigasyon. Marco, kailangan kong malaman ang schedule ni Halia sa mga linggo bago ang event sa Villa Esmeralda. Lahat. Mga meeting, mga lunch, kahit personal errands. At kailangan ko ng listahan ng lahat ng security personnel na naka-duty noong gabing iyon. Hindi nagatubili si Marco. Masusunod po, ma'am, para sa inyo. Sa sumunod na mga araw, ang maliit na apartment ni Alonsina ay naging kanilang war room. Si Luningning, gamit ang kanyang strategic mind, ay pinagtagpi-tagpi ang mga impormasyong ibinibigay ni Marco. Tila isang CEO na naghahanda para sa isang corporate takeover, ngunit ang target niya ngayon ay ang katotohanan. At natagpuan nila ito, isang maliit na butas sa perpektong plano ni Halia. Ma'am, may isa po, sabi ni Marco sa telepono isang gabi. Ang kanyang boses ay puno ng pananabik. Si Halia, may sikreto siyang meeting 2 araw bago ang party sa isang coffee shop. Ang nakamiting niya ay si Rody Cruz, isa sa mga security supervisor ng ahensyang kinuha para sa event ninyo. Napatayo si Luningning. Ito na, ang koneksyon. Hanapin mo siya, Marco. Utos ni Luningning. Ang kanyang boses ay matatag. Kausapin mo. Alamin mo kung ano ang pinag-usapan nila. Mag-alok ka ng pera kung kinakailangan. Kinabukasan, halos hindi mapakali si Luningning. Naghihintay, nagdarasal, at pagkatapos, isang text message ang dumating sa kanyang telepono mula kay Marco. Hindi ito mga salita, isang audio file. Nanginginig niyang isinaksak ang earphones. Pinindot niya ang play. Una, narinig niya ang boses ni Rody Cruz. Sigurado po ba kayo dito, Ma'am Halia? Medyo delikado po. At pagkatapos ang boses na nagpabagsak sa kanyang mundo, ang boses na kasing linaw at kasing lamig ng kristal, ang boses ni Halia. Siguraduhin mong makakapasok ang matanda. Simple lang ang damit niya, pero importante siya sa plano ko. Hawak ni Luningning ang telepono na parang isang sandata. Ang audio recording ay ang kanyang bala. Ang kailangan na lang niya ay ang tamang lugar at tamang panahon para iputok ito. At alam na niya kung saan at kailan. Nalaman niya mula kay Marco na ang Bukal Puso Foundation ay magdaraos ng isang munting fundraising event sa Maynila. Isang maliit na salo-salo para sa mga potensyal na donor. At ang guest of honor and major sponsor ng gabing iyon ay walang iba, kundi si Halia Montesillo, na ginagamit ngayon ang pagtulong sa foundation bilang isang paraan para pabanguhin ang kanyang pangalan at lalong mapalapit kay Agos. Ito na ang kanyang entablado. Hindi isang magarbong villa, kundi isang simpleng function hall. Hindi para sa isang $700 million deal, kundi para sa isang bagay na mas mahalaga, ang kanyang dignidad. Pinili niya ang kanyang isusuot. Hindi isang mamahaling bestida na sumisigaw ng kapangyarihan, kundi isang simpleng itim na bestida na ipinahiram ni Alonsina. Inayos niya ang kanyang sarili, hindi para maging maganda, kundi para maging presentable. Ang babaeng haharap sa kanila ngayong gabi ay hindi na ang reyna at hindi rin ang pulubi. Siya si Luningning del Sol, ang babaeng nakahanap ng lakas sa kanyang pagbagsak. Nasa Maynila si Agos kasama ang kanyang ina para sa fundraising event. Simula nang umalis si Luningning, isang malaking espasyo ang naiwan sa Baryo Amihan at sa puso niya. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na tama ang ginawa niya, na ipinakita lang ni Luningning ang tunay nitong kulay. Ngunit sa gabi, ang mga mata nitong puno ng sakit at desperasyon ay bumabagabag sa kanya. May mali, may kulang sa kwento. At ang pakiramdam na yon ay lalong lumalala sa tuwing kasama niya si Halia, na sa mga nakalipas na linggo ay naging anino niya. Sa event, si Halia ay nasa gitna ng atensyon, nakangiti at nakikipag-usap sa mga bisita.
Siya ang larawan ng perpektong pilantropo. Nang tawagin siya sa entablado para magbigay ng kanyang talumpati, pinuri niya ang Bukal Puso Foundation at ang kabutihan ni Gong Purisima. Ang tunay na yaman, sabi ni Halia sa mikropono, ang kanyang boses ay puno ng pekeng emosyon, ay hindi nakikita sa pera, kundi sa kakayahang magbigay at magmahal. Napatingin si Agos sa kanyang ina. Nakangiti ito, ngunit may bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Alam niyang hinahanap-hanap din nito si Luningning. At parang isang sagot sa kanilang mga dasal, sa gitna ng talumpati ni Halia, ang pinto ng function hall ay dahan-dahang bumukas. Pumasok si Luningning sa kwarto. Agad na napunta sa kanya ang lahat ng atensyon. Ang mga bulungan ay nagsimula. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ng lahat, lalo na kay Halia, na natigilan sa gitna ng kanyang speech. Ngunit ang tanging mga matang hinanap niya ay ang mga mata ni Agos. Nagtama ang kanilang mga paningin. Nakita niya ang gulat, ang pagkalito, at isang emosyon na hindi niya mabasa. Naglakad siya ng diretso patungo sa entablado. Hindi nag-aalinlangan. Dala niya ang isang maliit na Bluetooth speaker. Walang gulo, walang sigawan. Halia, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Isang napakagandang talumpati, puno ng inspirasyon. Luningning, anong ginagawa mo dito? Nanginginig na tanong ni Halia. Pilit nang ngumingiti para sa mga bisita. This is a private event. Alam ko, sagot ni Luningning. At may gusto lang akong ibahagi. Isang mensahe ng inspirasyon din. Kung papayagan mo ako. Bago pa man makasagot si Halia, itinapat ni Luningning ang kanyang telepono sa mikropono at pinindot ang play. Una, isang garalgal na boses ng lalaki ang narinig sa buong silid. Sigurado po ba kayo dito, Ma'am Halia? Medyo delikado po. Nanlaki ang mga mata ni Agos at pagkatapos, ang boses ni Halia. Malinaw na malinaw, isang boses na hindi para sa publiko, isang boses na malamig at puno ng masamang balak. Siguraduhin mong makakapasok ang matanda. Simple lang ang damit niya, pero importante siya sa plano ko. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong function hall. Ang lahat ng mga mata ay napako kay Halia, na ngayon ay putlang-putla na parang isang papel. Ang kanyang pekeng ngiti ay naglaho, napalitan ng purong takot. Tiningnan ni Agos si Halia, hindi makapaniwala. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nabuo sa kanyang isipan. Ang pagbisita sa Baryo Amihan, ang litrato, ang pag-iyak. Lahat ay isang kasinungalingan. Lahat ay isang perpektong pag-arte. At pagkatapos ay tumingin siya kay Luningning. Ang babaeng hinusgahan niya. Ang babaeng hindi niya pinaniwalaan. Nakatayo ito roon, hindi mayabang, kundi matatag. Hindi naghahanap ng paghihiganti, kundi ng katotohanan. Ang sakit at pagsisisi ay rumagasa sa kanyang dibdib. Naging bulag siya. Hindi totoo yan. Sigaw ni Halia. Sinusubukang bawiin ang sitwasyon. Gawa-gawa lang yan. Desperada na siya. Ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, isang tao ang dahan-dahang umakyat sa entablado. Ang kanyang ina. Kinuha ni Gong Purisima ang mikropono. Tiningnan niya si Halia. Hindi nang aakusa, kundi may awa. Pinapatawad kita, Halia, sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit buo. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang tingin kay Luningning. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at pagmamahal. At pinapatawad din kita, Luningning. Ang mga salita ng pagpapatawad mula kay Geng Purisima ay mas malakas pa kaysa sa anumang hatol ng pagkakasala. Iyon ang nagsilbing katapusan ng gabi at katapusan ng kasinungalingan ni Halia. Walang nagawang iskandalo si Halia. Tahimik siyang umalis sa event. Iniwan ang kanyang reputasyon na nagkadurog-durog kasama ng kanyang mga plano. Ang mga donor na naging saksi sa lahat ay mas lalong humanga sa katatagan ng foundation
at sa integridad ni Luningning. Pagkatapos ng event, hindi hinanap ni Luningning si Agos. Hindi rin niya hinanap ang kanyang ina. Nagpaalam siya kay Marco at tahimik na bumalik sa apartment ni Alonsina. Tapos na ang laban. Nakuha na niya ang katarungan. Ngunit sa halip na makaramdam ng tagumpay, ang naramdaman niya ay kapayapaan. Isang tahimik na pagtanggap sa lahat ng nangyari. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila ni Alonsina, nakatanggap siya ng tawag mula sa dati niyang abogado. "Ma'am Ning, good news!" Masayang sabi nito. Dahil sa nangyari kagabi, ang board ng Monteclaros ay nag-aalok na ibalik sa iyo ang posisyon mo bilang CEO. Handa silang ibigay ang lahat. Napangiti si Luningning, isang ngiting totoo at magaan. Pakisabi sa kanila, "Salamat, pero hindi na ako interesado." Ibinalik niya ang kanyang atensyon sa kanyang kape. Ang babaeng gagawin ang lahat para sa Monteclaros Holdings ay wala na. Ang babaeng kaharap ni Alonsina ngayon ay iba na. Ilang araw ang lumipas. Isang hapon, habang naglalakad siya sa isang parke malapit sa apartment, isang pamilyar na anino ang kanyang nakita. Si Agos. Nakatayo ito sa ilalim ng isang puno. Tila naghihintay. Naglakad siya palapit. Ang puso niya ay kalmado. "Agos." Bati niya. "Luningning." Sagot nito. Ang mga mata niya ay puno ng isang emosyon na matagal nang gustong makita ni Luningning. Ang malalim na pagsisisi. "Gusto kong humingi ng tawad," sabi ni Agos. Ang kanyang boses ay sinsero. Walang sapat na salita para sabihin kung gaano ako nagsisisi. Naging bulag ako, Luningning. Bulag sa galit ko, sa pagiging matuwid ko sa sarili. Hindi kita pinakinggan, hindi kita pinagkatiwalaan. Tinuruan mo ako ng leksyon, Agos. Sagot ni Luningning. Isang masakit na leksyon, pero isang leksyon na kailangan ko. Tinuruan mo akong maging mapagkumbaba. At ikaw? Sabi ni Agos, lumapit ng isang hakbang. Tinuruan mo ako na ang pagpapatawad ay hindi sapat kung walang pag-unawa. Patawarin mo ako sa pagiging bulag ko. Tinitigan ni Luningning ang lalaking nasa harap niya. Ang lalaking sumira at nagligtas sa kanya. Nakita niya ang kanyang mga pagkakamali at nakita rin niya ang sarili niyang mga pagkakamali. Pinapatawad na kita, Agos, sabi niya. At sana, mapatawad mo rin ako. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Agos. Isang ngiting nagpaliwanag sa buong parke. Epilogue. 6 na buwan pagkatapos. Ang Bukal Puso Foundation ay hindi na isang maliit na istrukturang gawa sa kawayan. Dahil sa mga donasyong pumasok pagkatapos ng event, nakapagpatayo sila ng isang bagong gusali. Mas malaki, mas matibay, at may sapat na espasyo para sa mas maraming bata. Ang namamahala dito ngayon ay isang babaeng may ngiti na abot sa kanyang mga mata. Isang babaeng kilala ng lahat bilang Ate Ning. Si Luningning del Sol, na minsan ay tinawag na reyna ng corporate world, ay natagpuan ang kanyang tunay na kaharian sa mga ngiti at yakap ng mga batang tinutulungan niya. Isang hapon, habang abala siya sa pagtuturo sa mga bata sa hardin, isang lalaki ang dumating. May dalang 2 stick ng ice cream. "Paborito mo," sabi ni Agos, inaabot ang isang ice cream kay Luningning. Regular na voluntaryo na ngayon si Agos sa foundation. Bawat linggo, bumibiyahe siya mula Barrio Amihan para tumulong at para makasama si Luningning. Ang kanilang pag-ibig ay muling nabuo, hindi sa gitna ng karangyaan, kundi sa gitna ng paglilingkod. Ito ay isang pag-ibig na mas matatag, mas totoo, dahil binuo ito sa pundasyon ng pagpapatawad at pagtanggap. Umupo sila sa isang bench, magkatabi, pinapanood ang paglubog ng araw. Ang mga bata ay masayang naglalaro sa di kalayuan. Inabot ni Luningning ang kamay ni Agos. Pinagsalikop niya ang kanilang mga daliri. "Salamat," bulong niya.
Para saan? Tanong ni Agos. Sa pagpapakita sa akin ng daan pa uwi. Sagot ni Luningning, nakatingin hindi sa nakaraan, kundi sa magandang kinabukasan na nasa harap nila. Magkahawak kamay silang nanood sa paglubog ng araw. Dalawang pusong minsan nang nawasak ngunit ngayon ay muling nabuo. Mas matibay at mas buo kaysa dati. At dito nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay ng pagbagsak, pagbangon, at paghahanap sa tunay na kahulugan ng yaman. Maraming aral ang iniwan sa atin ng buhay ni Luningning. Una, na ang pagmamataas ay ang simula ng pagbagsak at ang pagpapakumbaba ang unang hakbang patungo sa tunay na kadakilaan. Ipinakita rin nito na ang kapatawaran sa iba at sa ating sarili ang tanging susi na makapagpapalaya sa atin mula sa bigat ng nakaraan. At higit sa lahat, ipinakita nito na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa anumang halaga, kundi sa kakayahang makita ang liwanag sa isang tao kahit na ito'y nababalot ng kadiliman. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento natin ngayong araw. Kung mayroon po kayong mga saloobin o komento, huwag po kayong mag-atubiling i-type sa comment section sa ibaba. Anong uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.